Welcome back sa ating channel at ito si Teacher JM at tayo ay nasa Filipino 3, unang markahan, week 7. At ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay paggamit ng malaki at maliit na letra at mga bantas. Ang kahalagahan ng araling ito, alam mo ba kung paano isulat ang mga tiyak na ngalan ng tao, lugar, buwan at araw? Alam mo din ba kung paano ang mga ito ipaikliin at kung ano-ano ang mga bantas na ilalagay? May angkop na gamit ang malaki at maliit na letra. Ganon din ang wastong gamit ng bantas. Sa salitang daglat, sa salitang hiram, parerala, pangungusap at talata. Kailan nga ba natin gagamitin ang maliit na letra? Isinusulat sa maliit na letra ang mga pangalang pambalana o mga pangalang may pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari. Halimbawa na lamang, guro, paaralan, manok, kaarawan, at lapis. Kailan naman natin gagamitin ang malaking letra? Isinulat ang malaking letra sa umpisa ng pangungusap. Halimbawa, ang sarap manirahan sa probinsya. Kung mapapansin nyo, nag-umpisa ang pangungusap sa malaking letra. Pasusunod, siya ay masipag. Ang siya ay nag-umpisa sa malaking letra. At ang sumunod, kami ay nagsimba kahapon. Pangalawa, isinusulat sa malaking letra ang mga pangalang pantangi o mga pangalang may tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Kahit pa kung saan ito matatagpuan sa pangungusap. Kagaya na lamang ng halimbawa natin, kagaya ng Sir Mike, Apolinario Mabini, Cavite, Philippine Eagle, Ginang Buenavista. Si Jenny ay nakatira malapit sa SM Manila. Ang pangalang pantanging na Jenny ay nag-umpisa sa malaking letra at ang SM Manila. Ating tignan ang chart ng mga pangalan. Ang una ay pangalang pambalana. Ito ay pangkalahatang ngalan ng tao, bagay, hayop o pook. Nagsisimula ito sa maliit na titik, kagaya na lang ng paaralan, mag-aaral, bayani, bansa, agila, punong guro, guro. Sa kabila naman ay pangalang pantangi. Ito naman ay tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop o pook. Nagsisimula sa malaking titik. Kagaya na lamang ng Matatag Elementary School, pangalan na Andrea, Dr. Jose Rizal, Pilipinas, Philippine Eagle, Dr. Juan de la Cruz, Ginoong Mike Gomez. Kung mapapansin nyo, dumako naman tayo sa wastong paggamit ng mga bantas. Una, ang tuldok.
Ginagamit ito sa hulihan ng mga pangungusap na pasalaysay, nagsasalaysay o nagbibigay ng kwento, at pangungusap na pautos, nagbibigay ng utos o nakikiusap na gawin ang isang bagay. Ang mga halimbawa nito, unahin natin sa pangungusap na pasalaysay. Si Nena ay nag-aaral ng mabuti upang maabot ang kanyang mga pangarap sa buhay. At sa pangungusap na pautos, pakikuha naman ang mga plato sa mesa. Nagtapos ito sa tuldok. Kunin mo ang mga papel na binili ko. Ginagamit rin ito sa hulihan ng mga daglat o pagpapaikli ng mga salita. Ang mga halimbawa ay kagaya na lamang ng ginang. Pangalawa, Ginoo. Pangatlo, doktor. At pang-apat, doktora. At ang panglima ay attorney. At ang susunod ay tandang pananong. Ginagamit ito sa pangungusap na pananong o nagtatanong. Halimbawa, saan po ang bahay ng pamilya Wancho? Pangalawang halimbawa, ano ang ulam nyo kagabi? At ang susunod ay tandang padamdam. Ginagamit ito sa pangungusap na padamdam. Nagpapakita ng matinding damdamin. Halimbawa, sunog! Sunog! Aray! Nakagat ako ng langgam. Wow! Ang ganda ng parke. Halina't sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot sa mga sumusunod na pangungusap. Una, alin sa mga sumusunod na salita ang dapat isinusulat sa malaking letra? A. Paaralan. B. Araw. C. Lapis. Or D. Juan de la Cruz. Kung ang sagot mo ay Juan de la Cruz, tama. Ang Juan de la Cruz ay dapat nakasulat ng ganito. Ayan, habang ang paaralan, araw at lapis ay halimbawa ng pangalang pambalana. Pangalawa, alin sa mga sumusunod na salita ang may wastong daglat? Sentimetro. B. Santa. C. Bilang. Or D. Pang-abay. Ang tamang sagot ay bilang. Pangatlo, si Binibining de la Cruz ay ang aking mabait na guro. Aling salita ang dinaglat ng wasto? A. Guro. B. De la Cruz. C. Mabait. Or D. Binibini. Ang sagot ay letter D. Binibini. Ang guro, De la Cruz at mabait ay mga buong salita. Susunod, isulat ng tama ang mga sumusunod na pangungusap. Una, si Dr. Bert Cruz. Paano ito isulat ng tama? Si Dr. Bert Cruz. Ganito ang tamang pagkakasulat.
Number 2, wow, ang ganda ng tanawin. Ganito dapat siya nakasulat. Wow, may tandang padamdam, ang ganda ng tanawin. Tuldok. Si Binibining Sara Cruz ay may kulot na buhok. Ganito siya nakasulat ng tama. Si Binibining Sara Cruz ay may kulot na buhok. Pang-apat, masarap ang luto ng nanay ko. Tamang pagkakasulat nito, masarap ang luto ng nanay ko. Mag-uumpisa sa malaking letra at nagtatapos sa tuldok dahil ito ay pasalaysay. Saan po ang klinika ni Doktora Mendoza? Ang tamang pagkakasulat nito, saan po ang klinika ni Doktora Mendoza? Mag-uumpisa sa malaking letra at magtatapos sa pandang pananong at dinaglat ang doktora. Pang-anim, aray, ang sakit ng nabali kong braso. Isulat natin ito ng tama. Aray, ang sakit ng nabali kong braso. Nagumpisa sa malaking letra at may tandang padamdam. Nagumpisa ulit sa malaking letra at nagtapos sa tuldok. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless and stay safe.